Pitas tayo ng bunga ng talong mga ka-farmers, yung mga huling bunga kasi nagpapa-recover tayo, no? Pero ba't ganito yung bunga? Nagkulay green yung kalahati. Paiba-iba yung bunga ng talong ngayon, ano? May mga nagtatanong lang kasi mga ka-farmers, ano daw ba yung gamot sa bunga na ganito? Actually walang gamot sa ganito, no? Sa panahon kasi yan guys, ano? Paliwalag na natin, marami kasi nagtataka ba't yung bunga ng talong ay nag-iiba, nagkukulay green. Ayan, oh. May batik na green, tapos ganyan yung iba, oh. No? Actually patubig tayo, ganyan yung patubig natin, flooded. Papatubig tayo nga every 3 days yung patubig natin. Nag 2 days pa nga tayo ngayon kasi nga sobrang init, ano? Ito ay walang gamot. Kasi ito yung nangyayari kapag extreme masyado yung weather condition, ano? Sobrang init. Sobrang init yung panahon. Kahit na anong patubig, sabi nila kulang daw sa tubig. Pero sa atin, flooded yung patubig natin. Nag 4 days gap pa nga tayo sa pag-abono. At ang ginamit natin last abono natin ay purong urea lang kasi nga nagpapadahon tayo. Yung dahon kasi natin ay binanatan ng leaf hopper. Yan yung epekto ng leaf hopper, ano? Nahuhulog ngayon yung mga dahon natin. Tapos pinitas natin yung mga huling bunga. Ito yung mga huling bunga na habang nagpapabulaklak tayo. Actually nakadalawang apply na ako ng purong urea rito. Drenching yung ginamit natin, ano? No, yung balik tayo dun sa problema. Ito ay hindi ito sakit o walang gamot dito, ano? Kapag sobrang init talaga yung panahon, dehydrated yung halaman kahit na papatubig tayo, flooded na nga sa atin, pero ganito pa rin yung kinalabasan, ano? Pero unti-unti naging ganito na. Yan. Bumabalik na sa dating kulay. Pero may mga part na ganito pa rin. nagiging green, ano? Calixte F1 tong ating talong, pero yan ganyan. Lalo yung Banati King, talagang nag-green yung Banati King natin. Tapos lumiliit yung bunga. Tapos yung mga bunga natin ay biglang lumiliit, ano? Ayan, naging ganyan, oh. Kunyan sa init ng panahon yan, guys. Last year hindi gaanong kainitan kasi nga may ulan-ulan na, no? Kaya hindi natin na-encounter yung mga ganito nung nakaraang taon. Ngayon, ayan, oh. Nagkukulay green yung ibang parts. No, walang gamot yan, walang pang-spray. Ang dahilan yan ay yung matinding init ng panahon, singaw. Tapos flooded naman yung ating patubig, pero nakakadanas pa rin tayo ng ganyan. Halos lahat naman ganyan yung dinadanas ngayon, ano? Pero unti-unti yung mga maliliit, ayan, mga katulad dito, bumabalik na sa dati. Kasi nga ang ginawa natin, hindi tayo gumamit ng mataas yung putas. 3-4-14 hindi muna tayo gumamit. Ang ginamit natin ay urea muna. Kasi nga nagpapadahon tayo, papalapad tayo ng dahon. Ayan. Naglalagas kasi yung dahon, guys. Sobrang init, naglalagas yung dahon. Ayan. Every 3 days patubig tayo. Nag 2 days na nga yata tayo. Nakarang araw lang tayo nagpatubig dito. Pati doon sa pipino. No? Ano sa mga nagtatanong o nagtataka bakit yung bunga ng talong nila ay nagiging green, oh, so sobrang init, gumugulang agad yung talong, ano? Hindi niya kayang palakihin agad-agad kasi nga yung extreme yung weather condition natin, masyadong mainit, masyado nag-iiba talaga, no? Mga baguhan nating nagtatalong na first na encounter nila yung ganyang problema, yung bakit nagiging green yung bunga ng talong, nagiging brown agad. Actually marami tayong nasayang na bunga ng talong. Pag gantong tag-araw, marami talaga nasasayang. Mga nilaglag natin dyan na nag brown agad, nagkulay brown yung bunga kasi nga doon sa sobrang init, ano? Hindi yan sa tubig, kahit na anong gawin nating patubig ay ganun pa rin talaga yung kinalabasan kasi nga, oh, walang ulan, ilang days na, ilang month nang walang ulan. Kaya yung nangyari ay nagiba yung kulay ng talong.
Pero yung maliliit nating mga bunga, dito natin makikita yung ginawa nating paglagay ng urea. Kasi may maliliit tayong bungang lumabas. Yan. Medyo naging okay naman na. Purple na uli yung bunga. Kasi dito nagpapa-recover pa lang tayo. Naubos na yung bunga natin. Yun na yung last napitas natin. Tapos yung iba nasayang na. Kasi nga ganito nangyari. Gumulang siya agad. Hindi siya nakalaki kasi sobrang init ng panahon. Kumbaga hindi niya na-supplyan, dehydrated yung halaman kahit na patubig ng patubig. Pagdating ng tanghali, nalalantay mga dahon. Tapos itong talong natin, binanatan pa ng hoppers, leaf hoppers, kaya yung dahon ay iba. Ayan. Pero naging okay naman na yung talbos. May mga tangay na bunga. Dami ng talbos, dami ng ulaklayo. Share lang natin yung ating mga na-encounter na problema sa talong, kung ano ba yung gamot daw doon sa pag-brown ng bunga o pag-green ng bunga ng talong. Actually wala talagang gamot yun, sa panahon natin malaki yung impact ng tag-init. Ayan, nagiging ganito na yung kulay, nagiging okay na kasi ang ginamit nating pakain, nakadalawang pakain tayong drenching ng urea. Ayan, para bumata, mag-iba yung kulay, pinabata natin kasi pampabulas kasi si urea para bumalik sa dati, hanggang ngayon ay wala pa ring ulan. Try nyo rin yung urea, baka sakaling magbago rin yung kulay, magbago yung mga bagong labas na bunga. Ayan, mag-iba, hindi katulad ng mga nakarang linggo talagang nag-green na green yung bunga ng talong. Palabas pa lang sa bulaklak ay ganyan na yung kinalabasan. Pero ngayon ay naging okay na yung iba. Malalaki pa naman. Pero mga bata pa to. Nag-iba lang yung kulay, wala tayong gamot na pwedeng i-refer doon o kung sa pag-iba ng kulay ng talong, kasi yung impact talaga ng mainit na panahon ay matindi, Banatiking nag-iba rin yung kulay, hindi rin nakalaki yung mga bunga. Kahit na abono ka ng abono, useless pa rin kasi nga sobrang init. Ayan yung bunga, yung ibang parts natin ay ganyan pa rin yung kinalabasan. Nagkulay green, tayo na sa mga force na naka-encounter nito. Normal yung mga ganong kapag mainit yung panahon. Ayan, unti-unti na naman nagbibigay ng bunga tong talong natin. Pero yung iba naman naging okay na. Maliliit, yun yung huling bunga na pinitas natin, yung last natin mga harvest nito mga nakarang lumalinggo. Tapos may mga naglalabasan ng bunga ngayon. Ayan, medyo maganda na yung mga maliliit na lumalabas. Sana magtuloy-tuloy, flooded talaga yung patubig natin dito, pero dinanas pa rin natin yung pag-iba ng kulay, pag brown at pag green ng mga bunga natin. Ayan, lakas ng patubig natin, malakas pa si irrigation dito. Update lang natin si talong. Yun yung mga dahilan, mga possible na dahilan kung bakit nag green o nag brown. Banatiking nga kawawa, hindi talaga nakasurvive sa init yung mga bunga natin. Kung titignan mo yan, mura pa ba yan? Yellow na pala yung dahon. Yellow na yung buto, ibig sabihin magulang na, pero ganyan siya kaliit. Banatiking malalaki ang bunga niyan. Tapos yung maliliit na lumalabas ay ganyan pa rin, kulay green pa rin, may naligaw na tilapia. May naligaw nga. May nahuli pa tayong tilapia.
sa patubig natin. Kasi ilog yan guys, ilog. Oh. Paano nakalabas? Pati tilapia na dehydrate. May tilapia. Pero parang hindi siya gumagalaw, parang may sakit. Buhay pa yun. Ah. Sana may bulig. Ayan yung patubig natin, medyo malakas-lakas pa. Kaya mayroong naligaw na tilapia. Payat. Payat yung tilapia. Ayan yung cucumber natin, pinapatubigan din natin yung pipino. Taka ko, ngayon lang nangyari na may lumabas na tilapia. Paano napunta rito? Baka meron pa. Magalaw pa yan. Naswertehan pa. Kaso isa lang. Baka meron pa rito part dito na? Yan yung update natin, yung mga nagtanong kung bakit ano. Baka hanggang doon lang guys. Medyo titignan ko itong patubig natin, baka nahuli natin tilapia. Thank you.